Muli po, isang magandang hapon po sa ating lahat. Andito po ngayon sa ating Facebook Live. So, nagloko na naman yung ating YouTube. Brad Troy Corsiga, Sister Ging Macar, ayan, Sister Loren Paulan Fernandez, Sister Lolit Corsiga, Lisa Indenebli Corsiga, Sister Chris de la Cruz Kim, Sister Rosely Mandoco, Carlo Roll, ayan, Brad Jesse Juarez, Sister Shirley Reverisa, Cecil Manyoso, Brad Edmundo Umali, 440 bro, i-add mo na lang yung 20 ulit. Simula ulit tayo. John Mercorsiga, Brad Fernando Pronevo Obillera, Brad Rodelio Nava, Noli Tungkua, Emiliano Umali, so, ituloy na ho natin yung ating paksa. Brad Wilfredo Bedes. So, yung naging tanong doon ni Sister Ray, bakit pa po ipinadala ang kamalian? Yan. So, bali ho dito sa pangalawang Tesalonica 2. Ayan. Sabi ho dun sa 4, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga tao. Ng mga ito, uupo siya sa loob ng templo ng Diyos na itatanghal ang sarili bilang Diyos. Nagkaroon dito ng mga aral ang mga relihiyon. Ayan. May pahabol pang tanong, Sister Vivian. Bakit po kaya hindi makaunawa ang tao dahil hindi talaga pinagbuksan ni Abay Hawa ang pangunawa o dahil hindi niya hinihingi? Bro, gawin na natin 5-10. Tama. Sige. So, maliwanag, ano? So, makikita natin ngayon dito, yun, bakit hindi binigyan ng pangunawa ang tao? Tapos kanina, bakit pa po ipinadadala yung kamalian? Ano ang naging tugon dito ni Abay Hawa diyan sa tanong na yan? Sabi niya dito, doon sa 3, sinasabi niya doon sa mga kapatid, sabi niya, huwag kayong padadaya sa kanila sa anumang paraan sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos. At hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao,
itataas ang sarili sa lahat ng mga ito, uupo siya sa loob ng templo ng Diyos, itatanghal ang sarili bilang Diyos. 5. Hindi ba't sinabi ko na ang mga bagay na ito nang kasama nyo pa ako riyan? Alam nyo kung ano ang pumipigil sa pagpapakita niya. Ngunit sa dakdang panahon, magpapakita siya. Kahit ngayon, palihim nang kumikilos ang kasamaan ng taong ito at mananatiling palihim hanggat hindi pa inaalis ang pumipigil sa pagpapakita niya. Ihahayag siya kapag inalis na ang pumipigil, ngunit sa pagdating ng Panginoong Yahuwasyay, papatayin niya ang masamang taong ito sa pamagitan lang ng isang ihip niya. So, lumalabas talagang spiritual ito, ano? At may pagkatalinhaga doon sa sinasabi niya, ano? Ngayon, yung pag-upo doon sa templo, sino ba ang umuupo doon sa templo na dapat sana'y si Abay Yahweh lamang? Hindi ba lahat ng nasa laman? Hindi ba lahat ng tao? Hindi ba? Hindi ba lahat ng tao na nasa laman umuupo doon sa dapat niyang upuan? Hindi ba? Oh. Maaring yung iba hindi naniniwala. Pero yun ho nangyayari. Sinasalangsan niya mismo si Abay Yahweh at siya yung umuupo doon sa dapat pagkaupuan. Di ba? Kaya anong ginawa ni Abay Yahweh? Sabi niya, sa 9, ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Taglay yung laman, ano, yung kapangyarihan ni Satanas. Ano sinasabi doon sa 8:41 ng Juan? Ginagawa ninyo mga gawa ng inyong ama. Inyong ama. Sabi niya doon sa mga Hudyo nung unang siglo. Sinasabi nila sa kanya, hindi kami inianak sa pagkapit, may isang ama kami, ang Diyos. Pagkatapos doon sa 44, sinabi niya, kayo'y sa inyong amang Diablo. At ang nais ng inyong amang ang ibig niyong gawin, siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, hindi nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Yun ho ang dahilan kung bakit ipinadala ang kamalian. Sa anong dahilan? Biro mo, umuupo siya sa dapat upuan ni Abay Yahweh. Ang tao. Tayo, ganun din nung una. Lahat ng tao. Meron bang nakakilala kay Abay Yahweh sa atin nung panahong kanina? Wala naman. O sa panahon ngayon, nakikita natin na lahat ng relihiyon umupo doon sa templo, umupo. Di ba dapat si Abay Yahweh ang nariyan? Di ba sinasabi nga doon sa unang Korinto 3? Sabi doon sa mga alagad, sa 16, sabi niya, hindi ba ganyan nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Hindi ba? Kaya sabi niya doon sa Thessalonica 4, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at tinuturing ng Diyos ng mga tao. Itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos, itatangal ang sarili bilang Diyos. Hindi ba itinanghal ng nasa laman yung kanyang sarili bilang isang Diyos? Bakit? Wala naman si Abay Yahweh. Di ba? Kapag hindi mo o hindi mo po si Abay Yahweh dyan sa templong yan, ang nakupo, ikaw. Sino? Yung laman. Yung sinasabi doon, kayo sa inyong amang Diablo, sabi niya.
Di ba? O ano sabi niya? Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Sino yung tinutukoy na siya? Hindi ba? Sa maliwanag, mga kapatid, bakit ipinadala yung kamalian? Anong dahilan? No? Kasi nga, ayaw mo sumunod dun sa dun sa makapangyarihan So, ang mangyayari sa iyo, kung ayaw mo sumunod dun sa makapangyarihan sa lahat, kaya yung topic natin, sabi doon, ituloy ko muna yung 9. Ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakalilinlang na himala, kababalaghan at kamangha-manghang bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Bakit sila mapapahamak? Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanang makapagliligtas sana sa kanila. Ayaw nila ng katotohanan. Ayaw nila. Kaya nga, malimit ko ang sinasabi, paano natin makitiyak sa ating sarili kung tayo nakasusunod kay Abayaw? Nagbigay na ako ng mga halimbawa. Ano ba yung mga halimbawang sinasabi ko? Sa loob ba ng isang linggo, ikalawang linggo, ikatlong linggo, dumaan ng buwan. Dumaan ng kalahating taon, dumaan ng taon, dumaan ng 5 taon. Ano ang nangyari o anong ginawa mo? Ang ginawa mo ba, katulad nung nasa laman, na iniisa-isa natin dyan sa Thessalonica? Diba? Ano sinasabi dyan sa Thessalonica? Ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Laman, gagawa siya ng lahat ng uri na nakalilinlang na himala, kababalaghan, kamangha-manghang bagay. Pagsisinungaling. Di ba? Pretending. Nagpipretend. Hindi ba kamangha-manghang bagay yun? Na nagpipretend ka, meron kang Diyos, pero ang totoo, wala. Hindi ba kahanga-hangang kasinungalingan yun na nagpipretend ka? Na meron kang Diyos, pero ang totoo, wala. Bakit? Kasi, yung Thessalonica na binabanggit niyan, ay sa laman. Siya yung umuupo doon sa templo ni Abayawa at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Ang daming mga mangangaral, ministro, pastor, ang nagkamali dyan sa aral nilang Antikristo. Lahat. Di ba? Kasi hindi lamang yung mga founder ultimo yung kanilang mga membro. Kung yung mga mangangaral, yung mga pastor, yung mga founder, yung mga ministro, tumatayo doon sa templo, ultimong mga membro, tumatayo dito sa templo. Di ba? Hindi lang yung mangangaral, pati yung mga membro. Kaya dapat ang mangyari sa atin, yung nakalagay dun sa unang Korinto 3, na siya dapat ang tumayo sa atin bilang templo niya. Hindi tayo. Kasi ang tao, pagka ikaw yung nanaig, wala si Abayawa, ikaw ang tumatayo. Lahat ng sinasabi ni Abayawa, lahat yung kinokontra mo. Ibigin mo siya ng buong puso, kukontrahin mo yon. Ibigin mo yung kapwa, kukontrahin mo yan. Sarili mo lang iniisip mo, sarili mo lamang yung gusto mo. So wala si Abayawa. Yan yung sinasabi dun sa pangalawang Thessalonica. Yan ay metaphor. Na ginawa, na literal, sabi ni Soriano, pagka ang wika may isang
nagsasabi na siya yung Diyos, ayan, alamin nyo na. Ito na yung hudyat, ito na yung sandali na darating na ang Kristo. Mali. Diba? Kasi nung unang siglo, sinulat siya ni Pablo sa mga kapatid sa Thessalonica. Hanggang sa ngayon, ano sinasabi yan? Tingnan ninyo. Gagamitin niya lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanan makapagliligtas sana sa kanila. Kasi maraming tao, iniisip nila na yung ginagawa nila, okay lang. Diba, tayong nasa reliyon. Although nagsisimba tayo, pero wala talaga yung salitang pag-ibig na sinasabi doon sa unang Korinto 13. Wala tayong pakialam. Basta nakinig tayo kay Father o kay Pastor o kay Ministro. Hindi nga natin alam yung salitang pag-ibig sa kapwa. Ang alam natin, pag sinabing kapwa, lahat. Lahat ha. Lahat ng tao kapwa natin. Sa kasulatan, iba. Pag kapwa, hindi ibig sabihin lahat. Iisa ba ang inyong dinodiyos nung sinasabi mong kapwa? Kasi sa Israel, nung sinabi niya doon sa dinggin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon isa, ibigin mo ang iyong kapwa. Nasa loob sila nung Israelita sila, lahat. Yung 12 patriarka, isang angkan lang sila sa Israel. Kaya ang tawag nila doon, ibigin mo yung kapwa. Brad Jesse Juarez, hindi ba, bro, pagkakaroon ng free will yun kung tao mismo ang pipili ng gusto niya at puso niya ang mananaig? Free will niya yun. Sabi niya, free will ng tao, pero wala talagang free will ng tao. Ang may free will si Abayawa. Kaya yung salitang kaligtasan, ang nagbibigay talaga niyan, walang iba kundi si Abayawa. Siya magbibigay kung maliligtas ka o hindi ka maliligtas, kung gagawin ka niyang pamilya o hindi ka gagawin niyang pamilya. Nasa kanya. Nasa awa niya, nasa habag niya. Yung pagtawag niya, nasa kanya. Kaya nga yung iba, akala nila, ganun lamang pagka, sa reliyon nga, pag sumama ka sa kanila at nakapasok ka na, miyembro ka na nila, nabautismo ka na. Iba sa kasulatan. Kinakailangan tawagin ka. Di ba? O, saka yung sinasabi nga ako doon sa Roma ni Pablo, isa pa yun. Di ba? Hinayaan dito 24, dahil dito sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ibinigay sila ng Diyos sa kalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Anong dahilan? Kasi nga, pag binalikan natin yung Thessalonica, sabi niya dito, hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos. Kaya nung unang siglo, nagsimula na dun yung salitang paghihimagsik ng mga tao kay Abayawa. Ano na? Kaya pagdating ng 70 AD, maraming mga Hudyo nagkandamatay. Hanggang dumating na dito sa panahon natin. Ayan, hanggang sa ngayon. Ipinakikita ni Abayawa ngayon kung gaano kasama ang tao. Mas pinapanigan ng tao yung kasamaan, yung kasinungalingan, pagpatay, kaysa dun sa kabanalan. Diba? Pansinin nyo na lang sa atin, gaano karami tayo na nasa kapulungan? Kukunti lang, bilang na bilang ako.
Pero tingnan ninyo ang reliyon. Milyon, bilyon. Bakit? Mas pinipili ng tao yung kasamaan. Yan yung paghihimagsik ng tao. Kaya ba yawa? Hindi ba? Kaya nga, sabi ko nga ho, napakarami na nila, wag na nating dagdagan. Doon sa mga kapatid na natin sa kapulungan, siyasatin natin yung ating sarili. Hanggat maaari, araw-araw, siyasatin natin. Tayo ba sa ating sarili, nakaganap ba tayo o nakagagawa ba tayo ng ayon sa kalooban ni Yawa? Kaya nga kahapon, di ba sabi nga, baka mamaya, isa rin tayo doon sa pinatigas. Yung nangyari kay Parao, nangyari kay Saul, Haring Saul, di ba? Kaya sabi ko dito, gagamitin niya lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Bakit sila mapapahamak? Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalaga ng katotohanan makapagliligtas sana sa kanila. Panahon ni Noe, panahon ni Lot, panahon ng Kanaan, sa ilang, mas pinili ng maraming tao yung kasamaan. Panahon natin, ganun din. Hindi naman nag-iba eh. Panahon lang ang nagkaiba. Unang siglo hanggang ika-21 siglo, panahon ni Noe, panahon ni Lot. Pero yung uri ng kasamaan, ganun din o. Onse, kaya pababayaan na lang sila ng Diyos sa matinding pagkalinlang para maniwala sila sa kasinungalingan. Yan ang nangyari. Bakit ipinadala ang kamalian? Ayaw kasing sumunod ng tao doon sa katotohanan. So, hinayaan. Kaya pagdating doon sa 28 ng Roma, 1.28, palibasa hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalin na pag-iisip upang gawin yung mga bagay na hindi nangararapat. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Tingnan ninyo, kahapon lang yata o kanina, isang general. Lalaki isang general ng halay ng kapwa niya sundalo. Ano yung sundalo? Lalaki rin. Dalawa pa. Nakita niyo ba yun? Kaya nakakapanghinayang kung halimbawa nasa kapulungan ka pagkatapos ang nangyayari dun sa labas, ganun din na nangyayari sa loob. Wala rin. Sana may nabago. Sana may nagbago. Kasi nga kung walang nagbago, sa simula pa ng pakikinig, dito naman sa kapulungan, marami ho ditong nagbago. Marami ho ditong nabagong buhay. Ako mismo ang nakasaksi. Hindi po pwedeng hindi ko nasaksihan kung sino-sino yung mga nagbago. At ako rin na nakasaksi kung sino-sino yung mga hindi nabago. Hindi naman may kakailaho yun eh. Oo, hindi may kakailaho yun. Yung bunga nun, oo. Kaya pagdating ako dyan, nasabi niya eh, nang sa ganoon, maparusahan ang lahat ng ayaw maniwala sa katotohanan at nagpakaligaya sa kasamaan. Yung iba nagpakaligaya na sa kasamaan. Ayaw nilang tanggapin yung katotohanan, hindi nagpakaligaya na doon sa kasamaan. Miliano Malik, dahil sa katigasan ng puso ng mga tao, kaya pinadala at pinabayaan na sila ng Diyos sa kamalian at kasamaan. Umpisa sa lumang tipan hanggang sa panahon natin ngayon. Ayan. Maria Victoria, yan ang pinakamahirap patigasin ng ating puso ni Yawa. Sister Cristina Juarez, maganda ako no. Totoo yun. Kaya nga sabi ko nga ho, pwede ko kausapin yung sarili mo na Yawa, ako ba isa sa pinatigas mo
ang aking puso na kagaya ni Paraon, kagaya ni Saul, kagaya ni Judas, kagaya ni Ananias at ni Sapphira? Sana hindi. Hindi ba? Tingnan lang natin yung ating sarili. Sa loob ng napakatagal na panahon, masusuri naman natin eh. Hindi natin po pwedeng hindi makita yung sarili natin. Kumbaga pag sasalaminin natin, hindi po pwedeng hindi natin makita eh. Di ba pagka tayo nanalamin? Pag nanalamin tayo, nakikita natin eh. Nakikita natin kung ano yung dapat na alisin sa mukha natin kung may dumi. Hindi ba pwedeng makita natin yun? Pwede. Di ba? Napakabigat lamang. Baka mamaya kung mananalamin ka, bulag ka pala. May makikita ka ba nun? Yun ang mabigat. Di ba? Ayan. So, loading po ni Bayawa, mga kapatid. Ayan, meron pa po ito Hindi pa yan. Kaya nga dun sa ating binabasa kanina, biro mo, mauupo siya. Akala nung marami, isang antikristo ang uupo. At sabi nga niya, siya yung magpapahayag. Lalabanan niya lahat. Yung pala, yung tao. Lahat ng tao o lahat ng nasa laman, uupo siya. Itatanyag yung kanyang sarili bilang Diyos. Bakit? Wala si Abayawa eh. Siya yung Diyos sa kanyang sarili. Di ba? Binaliwala lahat nung sinasabi ni Abayawa. Ang mananaig siya. Wala akong pakialam sa salita ni Abayawa. Kaya kita-kita na natin lahat ng reliyon na upo na dun sa templo ni Abayawa. Brad Jesse Juarez, kaya palagi natin siya piliin sa kahit na anong bagay sa mundong ito. Bro, kasi kahit anong mangyari, siya talaga ang may hawak ng buhay natin. 9:16 ng Roma. Totoo yun eh. Yun yung aking madalas na sinasabi nga. Siya kasi yung may hawak. Sabi niya, kaya nga hindi sa may ibig, hindi tumatakbo kundi sa Diyos na naaawa. Nasa kanya lahat yan eh. Di ba doon sa 15, sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y naaawa, ako'y maawa sa aking kinaawan at ako'y mahabag sa aking kinahabagan. Di ba? Doon sa 18, matindi pa yun. Kaya nga sa kanyang ibig, siya'y naaawa at sa kanyang ibig, siya'y nagpapatigas. Kasi mayroong sitas na ang gusto ni Abayawa, lahat maligtas. Totoo yun. Lahat gusto niyang maligtas. Sino yung lahat na gusto niyang maligtas? Lahat ba ng tao? Hindi. Lahat ng tinawag niya. Tingnan niyo, yung sitas na yun na gusto niyang maligtas lahat. Pero ang twist doon, lahat ng tao ba gusto niyang iligtas? Hindi. Meron siya talagang tao na ililigtas para makasama niya sa kasalanan. At meron din naman siyang itinilaga para hindi niya makasama. Sana ipuunawa ni Abayawa. Di ba? So, maliwanag mga kapatid na yung naging tanong ni Sister Vivian Mana, bakit pa po ipinadadala kamalian? Dahil nga po, ayaw na ng tao, ayaw na kasi ng tao na nung katotohanan. Oh.
Sabi niya, mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagaan ng katotohanan makapagliligtas sana sa kanila. Matigas ang ulo ng tao. Kaya lamang naman ho tayo nakasunod kay Abay Hawa. Alam niyo kung bakit? Dahil ho dun sa pagtawag, awa, habag. Yun hong awa at habag na yun, yung iba binabaliwala eh. Akala nila may isa pang pagkakataon. Wala na ho. Yung pagkakataon na ibinigay sa atin, ni Abay Hawa, minsan lang yan. Hindi na mangyayari yan. Nung bigyan ng pagkakataon si Saul, minsan lang yun. Kaya nakita nyo, kahit na anong pagmamakaawa ni Saul noon, walang nangyari. Di ba? Kahit si Esau, kahit anong pagmamakaawa niya, wala na rin nangyari. Isang pagkakataon lang mo yan. Hindi ho uulitin yan. So, time check na po ako. Brad Minyo Dimitiller, di talaga kilala ng salibutan si Abay Hawa, bro. Ang siya at ang panuntun niya bilang Diyos. Totoo yun. Kaya nga talagang marami ang mapapahamak. Kasi yun lamang sabihin niya na malibang makilala mo na ako ay siya, mamamatay ka sa iyong kasalanan. Ibig sabihin, talagang maraming itinalaga siya para mamatay. Hindi pinaniniwalaan ng marami yun. Pero yun ang totoo. Pero mo sabihin mo, malibang makilala mo na ako ay siya, mamamatay ka sa iyong kasalanan. Eh sino-sino lang ang nakakilala kay Abay Hawa? Nakilala ba ng mga reliyon si Abay Hawa? Hindi. Nakilala ba ng mga kilalang tao si Abay Hawa? Hindi. So, yun po. Ayan, tingnan ko kung aabutin natin to ha. Belchar Pasis, Brad Emiliano Umali, Brad Minyo Dimitilla, Sister Lolita Corsiga, Brad Jesse Juarez, Emiliano Umali, Cristina Juarez, Sister Maria Victoria, Rosely Bandojo, Noli Tungkua, Edmundo Umali, Carlo Rol, Brad Jesse Juarez, Troy Corsiga, Leonardo Corsiga, ayun na, Shirley Bandojo Abrera, Sister Joel D, Sam Rotoni, ayun na, hindi ko na maano yung cursor niya, Juliet Umali, marami rin akong nabanggit siya, Rosely Bandojo, Edmundo Umali. Ayan. Hindi ko na kayang anuhin yung cursor. Maraming hindi nakalipat dito sa atin. Sana nandito sina Shirley, Sister Shirley Riveriza, Sister sino pa ba? Sige ha. Sister Elizabeth Dens. Kanina na, sige ha. O muli po, bukas doon po ni Abay Hawa, ituloy po natin ito. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang pag-ahari at ang kapangyarihan sa kaunanang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain, higit sa lahat sa bagay na pang-spiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw o gabi na atin pong inilalagi. Dito po sa ayan, Sister Shirley Riveriza. Dito po sa mundong ito. Yan. Muli, maraming salamat sa lahat po ng ating mga kapatid, sa ating mga non-viewers, at sa lahat ng mga sumubaybay dito po sa ating ginagawang pagtalakay. Muli, maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.